Sa gitna ng malakas na ulan, sa isang madilim na kalsada sa lungsod, isang matandang babae ang hinila ng marahas ng isang lalaki. Basang-basa si Lola Nena, nanginginig. Halos madapa habang pilit siyang kinakaladkad palayo sa gilid ng kalsada. "Bitawan mo ko!" sigaw niya. Nanginginig ang boses sa takot. Pero lalo pang humigpit ang hawak ni Ramon, 41 taong gulang, nanlilisik ang mga mata sa kaba at galit. "Sumama ka na lang, La. Huwag mo na akong pahiyain." Sa paligid nila, humihiyaw ang busina ng mga jeep, kumikislap ang ilaw ng mga sasakyan at ang ulan ay parang pako sa balat. May ilang taong napapahinto sa sidewalk, nakasilong sa ilalim ng mga bubong, habang may isa nang naglabas ng cellphone, tahimik na nagre-record. Wala silang kamalay-malay. Ang videong iyon at ang convoy na parating ang tuluyang magbabago sa buhay ni Lola Nena at ni Ramon. Si Lola Nena ay 75 taong gulang, dating labandera at kasambahay. Sa tagal ng pagsisilbi niya sa iba, nakapagpundar siya ng maliit na lote at bahay sa gilid ng eskinita. 2 ang anak niya. Ang panganay, si Linda, ay nakapag-asawa ng seaman at naninirahan na sa probinsya. Ang bunso, si Ramon ang naiwan sa kanya. Si Ramon na minsang masayahin at masipag pero nalunod sa utang, sugal at maling barkada. "Ma, pautang naman." Yan ang laging mukang bibig ni Ramon. Noong una, 500, naging 1,000. Hanggang sa, "Ma, pirmahan niyo na tong papeles na to." Isang tanghali, habang naglalagay si Lola Nena ng tuyo sa maliit na mesa, umupo si Ramon sa harap niya. May hawak na brown envelope. "Ma, para sa ikabubuti natin to. May kaibigan akong ahente. Bibilhin daw nila yung lote natin. Daming utang, Ma. Para matapos na. Pumirma na po kayo." Napatingin si Lola sa lumang dingding ng bahay. Doon nakasabit ang lumang larawan nila ng asawa niya. Sa ilalim ng larawan, may maliit na sulat kamay. "Para sa bahay na to, magpupursigi tayo." Umiling siya, mariin. "Ramon, anak, ito na lang ang alaala sa tatay mo. Dito ako huling yuyakap ng papa mo bago siya nawala. Hindi ko to ibebenta dahil lang sa sugal ng barkada mo." Biglang nag-iba ang mukha ni Ramon. Ang lambing na palitan ng inis. Lagi na lang yang tatay, tatay, tatay. Napahampas siya sa mesa. "Patay na si Papa. Ako, nandito pa. Ako ang tumutulong sa'yo ngayon." "Tumutulong?" Ngumiti ng malungkot si Lola. "Anak, kailan? Ako pa nga ang nagbabayad sa ilaw niyo ni Lisa, sa gatas ng mga apo mo. Hindi ako nagrereklamo, pero wag mo namang hingin tong huling meron ako." Mula noon, lalong uminit ang ulo ni Ramon. "Kung kaya mo namang tumulong sa lahat ng pamangkin mo, bakit pag ako na, puro sermon?" Madalas niyang ibulalas. Duramang ang pag-uuwi niya. Kapag umuuwi, madalas amoy alak, umiikot ang mata, at may kasamang mga kaibigan. Isang gabi, napansin ni Mang Tado, ang tricycle driver na kapitbahay nila, na may kakaibang sigawan sa loob ng bahay ni Lola Nena. "Masyadong maingay ah." Bulong niya kay Aling Presi na may sari-sari store sa tapat. "Tignan ko nga mamaya kung ayos lang si nanay." Kinabukasan, nalaman nilang nagbitbit si Ramon ng ahente ng lupa. Pilit pinapapirma si Lola sa dokumento ng deed of sale. Pero kahit nanginginig sa takot, tumanggi pa rin ang matanda. "Hindi ko pipirmahan yan." Matigas na sabi ni Lola. "Kung gusto mong magbago ang buhay mo, magtrabaho ka. Hindi yang ibenta ang huling pag-aari natin." Dumating ang gabi ng matinding ulan. Basa na ang mga daan. Halos hindi makita ang linya sa kalsada. Kakatapos lang ni Lola magrosaryo at maghanda ng mainit na salabat nang biglang may malakas na kalabog sa pinto. Pagbukas niya, si Ramon iyon. Basang-basa, nanginginig pero hindi sa lamig, kundi sa desperasyon. "Sumama ka sa akin, Ma," batiin nitong sabi.
sabay hablot sa braso ni Lola. Ngayon na, hindi na natin pwedeng sayangin yung offer. Naghihintay yung buyer sa kabilang kalye. Ramon, gabi na, umuulan. Pero hindi na siya natapos. Hinatak siya ni Ramon palabas ng bahay, halos madulas sa hagdanan. Nagpupumilit ka kasing maging martir, sigaw ni Ramon habang bumabagtas sila sa iskinita. Gusto mo bang dito pa mabulok ang mga apo mo? Eto na nga ang pagkakataon, ayaw mo pang sunggaban. Hindi kita sinasabing huwag magbago, sagot ni Lola, basang-basa na ang damit. Pero hindi sa paraan to. Hindi sa pagbigay ng lahat, takos wala kang natutunan. Paglabas nila sa bukana ng iskinita, bumungad ang malawak na kalsada na punong-puno ng sasakyang bumabaybay sa ulan. Ang ilaw ng mga poste ay naglalaro sa mga patak na tila kinikislap sa dilim. Hinila ni Ramon si Lola papunta sa tawiran, hindi man lang iniintindi ang mga papalapit na sasakyan. Nagmamadali yung buyer, ma, sigaw niya. Pipirma ka na lang, pipirma ka! Ramon, anak, sandali. Nadula si Lola. Muntik nang maupo sa gitna ng kalsada. Hinila siya ni Ramon pabalik sa sidewalk. Pero sa labas ng sidewalk, maraming matang nakatingin. Si Mang Tado, na pauwi na galing pasada, napakadyot sa preno. Si Aling Presi, nakasilong sa pulang payong, nabitawan ang dalang tinapang. Oy Ramon, anong ginagawa niyo kay Nanay Nena? Baka mabundol na kayo diyan. Pero parang wala nang naririnig si Ramon. Lahat kayo nakikialam, bulyaw niya. Pamilya to, wala kayong karapatang manghuhusga. Sa gilid, may isa nang naglakas loob mag-record ng video. Teka lang, alam kong nagustuhan mo ang kwento nato dahil umabot ka na sa part na to. Pakihit po naman ang like button at comment down kung nagustuhan mo. Salamat po. Sige, tuloy na natin. Sa gitna ng kaguluhan, may isang taong nakasilong sa loob ng jeep at tahimik na nanunood. Si Ira, isang volunteer mula sa isang foundation na nangangalaga sa mga nakatatanda. Napadaan lang sana siya sa route na iyon, pauwi na galing outreach sa Karatig Bayan. Nang makita ang paghatak sa matandang babae, may humila rin sa loob niya. Ate, kunan mo ng video, sabi niya sa kasamang nurse. Pero hindi lang yan dapat ibandera online. Kailangan nating kumilos. Habang chinecheck ang relo, may naalala siyang pangalan sa phone book. Director Reyes, Golden Years Foundation. Isang foundation na nagbibigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga lolong-lola na inaabuso ng pamilya. Agad siyang tumawag. Direktor, may nakikita po akong kaso ngayon sa Tondo. Lola, hinahatak sa kalsada ng sariling anak. Mukhang pinipilit pirmahan ang kahit anong papeles. Nandito po ako ngayon, may video tayo. Pwede po ba tayong kumilos agad? Sa kabilang linya, mahinahon pero matatag ang sagot. Send mo sa akin ang lokasyon. Nasa malapit lang ang team. Magpapadala ako ng convoy. Social workers, abogado at kasama na ang contact natin sa City Hall. Hindi tayo pwedeng mag-antay na may masaktan. Ilang minuto pa, habang patuloy na humahagulgul si Lola Nena sa gitna ng ulan, narinig ang ugong ng ilang makina sa dulo ng kalsada. Isang sunod-sunod na SUV at van ang pumasok sa kanto. May kasamang police mobile at rescue truck. Gulat ang lahat. Parang eksena sa pelikula ang convoy na dahan-dahang huminto sa gilid ng daan. Uy, ano yan? Artista? Politiko? Bulong ng ilang usisero. Sa gitna ng convoy, bumaba ang isang babaeng naka-raincoat, may hawak na folder. Isang abogado mula sa foundation. Kasunod niya si Director Reyes at ang dalawang social worker. Lumapit sila sa gitna kung saan hawak pa rin ni Ramon si Lola sa braso. Sir, pakibitiwan po si nanay. Utos ng isang pulis. Matigas ang tinig pero malinaw. Delikado po yung ginagawa ninyo. Nasisilipan na po kayo ng pananakit sa nakatatanda. Ha? Singhal ni Ramon. Lalo pang humigpit ang hawak. Hindi nyo to alam. Problema to ng pamilya. Walang pakialam ang mga hindi dugong nena. Umusog ang pulis. Handang lumapit pero inunahan siya ng abogado.
Ako po si Attorney Vega mula sa Golden Years Foundation. May natanggap po kaming reklamo at video na nagpapakita na pinipilit ninyong sumama si nanay sa gitna ng ulan kahit ayaw niya. May karapatan po kami, kasama ng social workers at ng pulis, na siguraduhin ng kaligtasan niya. Foundation? Naguguluhan ang sagot ni Ramon. Sino namang nagreklamo? Wala oh. Lumapit si Ira bitbit ng cellphone. May video po kami sir. Lahat nakita. Paghatak ninyo kay nanay, mga sigaw ninyo, pati yung pagbaliwala ninyo sa sasakyan. At hindi lang yan ha. Dadagdag pa ni Attorney Vega. Alam namin ng tungkol sa papeles na gusto ninyong pirmahan, ang deed of sale ng lupang tanging pag-aari ni Nanay Nena. Napatigilak si Ramon. Sa gilid, halos sabay-sabay na patingin ng mga kapitbahay kay Lola. Nanay Nena, ayaw niyo na po ba talagang ibenta ang lupa? Tanong ni Director Reyes, malumanang ang boses. Kaya po ba kayo umiiyak? Dahan-dahan tumantog si Lola Nena, hindi na napigilan ng hagulgol. Ayaw ko, nangangatig na ang sabi. Ayaw ko, hindi lang dahil sa pera lang. Doon ako naghirap, doon ako nagpalaki ng anak ko. Kung ibebenta, parang binura ko na rin lahat ng sakripisyo namin ng asawa ko. Pero pinipilit niya ako at natatakot ako. Apo ko siya pero natatakot na ako. Tahimik ang buong kalsada. Ang mga nakasilong sa bubong, isa-isang lumapit sa gilid. Ako po, nakita ko rin. Sabat ni Mang Tado. Minsan pa nga, sinisigawan niya yan si nanay sa tapat mismo ng bahay. Oo, at ilang beses ko nang naulinigan. Pinapapirma sa kung anong papeles. Dagdag ni Aling Presi. Kaya nga kanina, nang makita ko na sa gitna ng ulan sila, nanindig balahibo ko. Napuno ng mga boses ang gabing kaninay, puro kulog lang ang kausap. Ang mga salita ng mga kapitbahay, kasama ng video ni Ira, ang naging sandata ni Lola, laban sa takot na matagal na niyang tiniis. Sir, muling sabi ng pulis kay Ramon, sa dami ng testigo at may video pa, pwede na po itong ilagay sa blatter bilang elder abuse. Kung pipilitin nyo pa yan, baka dito pa kayo maaresto. Unti-unting lumuwag ang kapit ni Ramon. Parang saka pa lang niya nakitang itsura ni Lola. Basang-basa, nanginginig, hawak ang dibdib. Ang babaeng nag-aruga sa kanya noong bata pa siyang umiiyak sa dilim. Mahina niyang usal. Pero bago pa siya makalapit, pumasok na ang social worker sa gitna. Lola, sasama po kayo muna sa amin. Mahinahong sabi ni Mara. May shelter po kami at doktor na magche-check sa inyo. Kung gugustuhin ninyo, maaari rin po kanyong maghain ng reklamo. Napatingin si Lola sa mga mata ni Ramon. Doon niya nakita ang halo ng galit, takot at hiya. Sa unang pagkakataon, pinili niyang huwag nang balikan ang dati niyang sagot na, "Huwag na, anak ko yan." Oo, marahan pero matatag niyang tugon. "Maghahain ako ng reklamo. Hindi para masira ka, Ramon, kundi para matigil na tong pananakit at para matuto ka." Sumunod na mga linggo, umikot ang video sa social media. Ang lola sa gitna ng ulan, hinahatak ng anak, at ang convoy ng foundation, pulis at social workers na rumiresponde. Pero hindi ito ginawang chismis lang. Ginamit po ito ng foundation sa mga seminar sa barangay bilang halimbawa kung paano pwedeng kumilos ang komunidad at hindi lang manood. Sa tulong ng abogado, napatunayan ang tangkang panlilinlang sa deed of sale. Nabigyang si Lola ng protection order at si Ramon pinasailalim sa counseling at community service sa halip na diretsong pagkakakulong. Hiling mismo ni Lola na kahit sugatan, hindi kayang isnabin ang katotohanang anak pa rin ito. Kung may pag-asa pa siyang magbago, wika ni Lola sa harap ng hukom, mas pipiliin kung makita siyang nagtutuwid ng buhay kaysa nagnanakaw ng buhay ng iba. Pansamantala, nanirahan si Lola sa tahanan ng foundation. Doon, natutunan niyang hindi pala kahihiya ng humingi ng tulong. Unti-unti, bumalik ang sigla niya. Nagpaturo ng cellphone, natutong mag-video call kay Linda at sa mga apo sa probinsya. At ang lupang gustong ibenta ni Ramon? Sa tulong ni Director Reyes, napasok ito sa isang programa. Ginawang community garden ng mga senior sa barangay, kung saan pwedeng magtanim, magpahinga
at magkwentuhan ng mga matatandang dati nakakulong lang sa 4 na sulok ng bahay. Isang hapon, habang nagdidilig si Lola ng pechay, humintong puting van sa tapat ng community garden. Bumaba si Ramon. Payat, halatang pinagdaanan ng maraming gabi ng pag-isip. May dala siyang payong kahit maaraw at isang maliit na supot ng tinapay. "Ma," mahina niyang tawag. Nagulat si Lola pero hindi na siya napaurong. Lumapit si Mara, handang umawat kung kailangan. "Bakit ka na parito, anak?" tanong ni Lola. Lumunok si Ramon, sabay abot ng hawak na sobre. "Gusto ko pong ipakita sa inyo to. Kasunduan na hindi ko nagagalawin ng lupa. Pinirmahan ko sa harap ng abogado ng foundation. Kung magbabalik man ako sa dating ugali, may papel kayong hawak na babangga sa akin." Napaluha si Lola. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa nakikita niyang pagbabago sa mata ni Ramon. "Na hindi na ako hihingi ng kahit ano sa inyo, ma." Pagpatuloy ni Ramon, "Trabaho ko na kung paano ko babayaran ng mga utang ko at bubuuin ang buhay ko ulit. Kung may araw na mapatawad niyo rin ako, malaking biyaya na yon." Marahan lumapit si Lola at hinawakan ng kamay ng anak. "Anak, hindi madaling kalimutan ang gabi sa ulan na yon, pero sa bawat pag-amin mo, sa bawat pag-angat mo sa tama, bawat araw na pinipili mong hindi nasaktan ng mahal mo, unti-unti lang natutuyo ang luha ko." Salamat sa pagsama namin sa kwento ni Lola Nena, ni Ramon at ng convoy na hindi dumating para manakot, kundi para maging proteksyon at paalala na may mga taong handang tumayo sa mga lolo at lola na matagal ng tahimik na nagdurusa. Ipinapaalala ng kwentong ito na hindi kahinaan ang humingi ng tulong. May batas at mga organisasyon na nakaalalay sa mga nakakatanda. At minsan, sapat na ang isang taong naglakas loob na mag-video, tumawag o mag-urat para mailigtas ang isang buhay. Kung ang kwentong ito ay kumurot sa puso mo, kung naalala mo ang sarili mong lola, lolo o magulang, huwag kalimutang i-like at i-share ang videong ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka ito na ang paalala na kailangan nila para kumilos, magsalita o magpatawad. At kung hindi mo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapakita na kahit sa gitna ng ulan at dilim, may mga convoy pa rin ng kabutihan at katarungan na handang dumating. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na episode, manatiling ligtas at huwag kalimutang pahalagahan ang mga taong unang nagmahal sa atin.